Merong isang tao ang kumausap ng banyaga, isang turista na nakita niya somewhere and na-intrigue siya kung paano ang mga banyaga ay nagpupunta sa Pilipinas. And out of curiosity, tinanong nung Pilipino yung foreigner at sinabi niya, since madalas ka rito sa aming bansa, you've been a frequent visitor, what do you like the most in the Philippines? At ang sabi niya, what I like the most in the Philippines is her people. Oh, di tuwan-tuwa naman Pilipino. Of course, so proud. Sa tagal mo pabalik-balik naman dito, what do you hate the most? Ano yung talagang you felt repulsive about the Philippines? Na mga yung Pilipino, ang sabi niya, you know what I hate about the Philippines? The Filipinos. Pag-usapan po natin ngayong hapon ang tungkol sa ating bayan. Kung saan tayo nakapaloob bilang mga mamamayan. Do you really love this country? Hindi nakapagtataka ang sabi ng isang celebrity, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Sa dami ho ng mga nakikita nating corruption, kasamaan, paaralan, tahanan, somehow, mapakasada, tila wala na atang safe na lugar. Karahasan, people are taking advantage of one another. So, mayroon pa bang pag-asa sa bayang ito? Pero mga kapatid, naniwala kayo sa hindi, meron pa. Hindi yung papayagan ng Diyos ng bansang tulad na ito, ng atin. Kaya hayaan niyo mapariwara. Hanggat may mga tunay na Kristiyano, hanggat may mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos, hanggat may mga tulad nyo, ang bansang ito, bagamat kinukulapulan ng lahat ng anumang bagay para ito wasakin, ang bansang ito ay pwede pa rin pagpalain ng Diyos. How? If you and I would love this country. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. Bagamat munting tinig ang ating meron tayo, malit man na tinig, tila ayon pa rin sa Diyos sapagat God always speaks in a still small voice. Nawa sa ating pag-uusap ngayong hapon, maging pagpala sa inyo, somehow it would steer all of us na mahalin natin ang bansang Pilipinas. Huwag natin itong hayaang mawasak. Huwag nating dagdagan ang bilang ng mga yumuyurak sa bayang ito. Dahil tulad na sinabi ng Panginoon sa Hebreo, kung niyuyurakan ng mga tao ang anak ng Diyos, kung niyuyurakan ng tao si Kristo bilang Diyos, nilapastangan, niyuyurakan, binubusabos ang kanyang pangalan na dapat kinikilala, pinipitaganan, dapat sana'y pinaparangalan ang pangalan ni Kristo Jesus. Ang ginagawa nila, inilalapastangan, binabago ang kanyang aral at ang pandaraya, gayon nilang at ang itinataas sa halip si Kristo, ang kanilang pundador, sabi ng Biblia, gaano pa kayang karimari-marim na parusa ang aabutin nila sa yumurak sa anak ng Diyos. Mga kaibigan, malit man na ating bayan, hindi siya nakakapanghinayang mahalin. Mahalin natin ang bansang ito. At huwag na huwag nilang subukang yurakan, wasakin ang ating bayan. Merong Diyos na magtatanggol sa atin. Salamat po sa inyo mga kapatid natin na nasa paligid, nasa bansa. And I want you to comment. Let us know you
hear and watch with us, tulungan natin ang ating kapwa Pilipino na mahalin ang bansang ito. Simply says, let us be tunay na makabayan. As I've said kanina, bakit daw lagi kang narito? Sabi niya sa isang foreigner, I love the Philippines because of her people. Why? Sapagat sabi niya, Filipinos would always welcome you with open arms. Filipinos would treat you like family. They would feed you so much. Filipinos would display positivity. Filipinos are the most friendliest people na nakilala ko. Meron silang sense of humor. They're fun to be with. And going deeper, wika niya, ang Pilipino ang galing sa pakikipagkapwa-tao. They are open to others. They deal with other people with fairness, with justice, concern for others. Filipinos has the ability to empathize, helpful, malalim ang pag-ibig sa pamilya, committed, responsableng mamamayan. Filipinos know how to honor, to respect, generous, sacrificial. Ang mga Pilipino, wika niya ay mapagkakatiwalaan, panatag. They have cheerful approach sa buhay. Wika ko nga, kahit ang ba hanggang dito na sa leeg, they could still smile. At para sa kanya, ang Filipinos, they would sometimes make joke on misfortune. They would make healthy disrespect sa ilang pangyayari sa paligid. Flexible, adaptable, creative. Filipinos are hardworking and able to raise family decently. Nabubuhay ng makadiyos. Ang lakas magpalakas ng loob ng kapwa. Yun ang pagkakakilala niya sa Pilipino. At walang duda, ganyan po tayo. And then he was asked, what do you hate about the Philippines? Nakashock yung kausap niya, what I hate about the Philippines? The Filipinos. Why? Some Filipinos lack discipline. They would say, bahala na si Batman. Mababaw. Ang hilig nila makipagtalo sa maliliit na mga bagay. Nakakalungkot. May mga Pilipino nagdudumuling makinabang. They would take advantage of other people. They have poor time management. Impatient. Andun yung crowd mentality. Ang hilig magpalusot. Huli na. Sinisikap pang mag-alibay. Careless. Masakit man pakinggan, some Filipinos are ututo. No wonder, lumalapat sa atin yung 2 Timothy 3, 2-5, and in all fairness, itong verse na babasahin natin, lapat sa lahat ng tao na hindi mananampalataya. Ang wika ng talata, 2 Timothy 3, 2-5, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang, walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, mababangis, hindi maibigan sa mabuti, mga traidor, matitigas ang ulo, palalo, maibigan sa kalayawan kaysa maibigan sa Diyos, may anyo ng kabanalan, that's hypocrisy, pero tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Ano sabi ng Diyos sa atin? Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ngunit sinabi po ng Biblia, sa awit 33:12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people chosen as His inheritance. Maparad pa rin ang bansang ito na kahit na may mga may pipintas sa mga Pilipino, there are
people who love God and this country. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name, kung yung Kristiyano, yung tao who name the name of God, will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, sabi ng Biblia, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and heal their land. Tayo pa rin po ang pag-asa ng bayang ito. Mga tao who name the name of Jesus Christ. Mga taong may takot sa Diyos. But how can we show our love for this country? One, let's be industrious. Andun sana yung sipag natin sa pagtupad sa ating responsibilidad bilang mamamayan. We should follow the law. Set good example sa ating mga anak, sa ating mga kababayan. Let's be a law-abiding citizen. Sapagat sabi sa Romans 13:1-3, ang bawat kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang mga kapangyarihan, iyon ay hinirang ng Diyos. Whatever your comment sa gobyerno na nakaraan, sa pamahalaan ngayon, you should learn to respect. Dahil ito po ay hinayaan ng Diyos. Inilagay ng Diyos para tayo pamunuan. Kaya rin tayo nagkakaproblema sapagat we gave power sa mga hindi karapat-dapat. That's why we need to learn our lesson. Sabi ng Biblia, kaya ang sumasalangsang sa kapangyarihan, sumasalangsang sa utos ng Diyos. Ang nagsisisalangsang ay tatanggap ng katulan sa kanilang sarili. Sapagat ang mga pinuno hindi kilabot sa mga gawang mabuti kundi sa masama. Our government, per se, the constituted government, dapat katakutan ng masasama, mga tiwali. Dapat katakutan ng mga hindi matitinong mga tao. Hindi tayo dapat na matakot if you are a law-abiding citizen. Ang pamahalaan ay kilabot sa gawang masama. Kaya huwag tayong mawala ng galang sa kanila. Huwag tayong mawala ng respeto sa kanila. Merong proper platform kung saan sila dapat litisin. Matthew 22:21, sapagkat ang Panginoon din na nagsasabi, naunawa ni Kristo na siya nasa lupa pa, that we should give unto Caesar which belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. God, Jesus Christ, wants us to be a law-abiding citizen, not only being industrious. Let's be a people of integrity. Integrity, katapatan, kalinisan ng hangarin. If you are serving the country, serve God with commitment. Serve God with competence. As public servants, inaasahan tayo to have that passion, that humility, and the skills to do our job. Hindi tayo kumuha ng boto at naghahangad na maglingkod sa bayan para lamang magkamal ng personal na yaman. No. Public servants. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 6, 7-8, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. So let us serve God wholeheartedly, as if you are doing all things para sa Diyos. If we are doing a thing, doing our job, our responsibilities, ginagawa ko ito para sa Diyos, alang-alang sa Diyos, we will never go wrong. Pero pag ang gawa po ay para sa sariling pakinabang, tulad nga po sinabi ng 2 Korinto 5:15, si Kristo namatay para sa lahat, upang tayo turuan niya, matuto tayong huwag na mabuhay sa ating sarili. It's high time that we should live for God. And when we do that, with all sincerity of heart, we will do the best we can, properly. We will love our family properly. We will deal with people properly. Magiging maaliwalas ang paligid. Wala magiging problemang batas. Psalm 78:72,
So he fed them according to the integrity of his heart. Sa ganyan siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kanyang puso. Ang Diyos bilang ating pastor will guide us by the skillfulness of His hand. So, not only industriousness, people of integrity, let's implore divine providence. Meaning, let's pray for this nation. Ipag-pray natin ating bansa. And only prayer can hold back the flood tide of sin. Prayer sa Diyos natin sa langit. Pagpapakumbaba ng mga Kristiyano will, hold back judgment of God. Ang ating seryosong pakipagtipan sa Panginoon na manalangin, I believe will release the cleansing. I believe when we all beg God from the top official to the lowest ranking official ng ating bayan, including us, we would be able to hear God's voice in favor sa ating bayan. He would command blessing. His healing hand will be felt. So huwag tayo maging careless. Huwag natin kalimutan na ipag-pray ating bayan. Huwag natin itong sukuan. Dahil pag ito ay sinukuan pa ng mga Kristiyano, one day, God forbid, time will come if we will not change for the better. If we would stay stubborn, walang malasakit, walang pakialam sa kapwa, if we would remain indifferent. Paggising natin sa umaga, we would wake up finding this nation that once we knew is already gone. God forbid. Ang Diyos na matuwid, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mahabagin would rather show mercy and forgiveness kaysa judgment. Tulungan tayo ng Panginoon na ilapit sa Kanya ang ating bayan. He would rather forgive. Let's ask forgiveness mula sa Panginoon. Let's pray for this nation who have gone astray, tinalikuran ng Diyos. Let's ask for God's forgiveness. The Bible gives historical account ng kabutihan, kahabagan ng Diyos, tulad ni Daniel in his days. May takot siya sa Panginoon. He was a high-ranking official, but they were told not to pray. He was living in Babylon na bawal manalangin sa Diyos na buhay, and they were told na mag-pray kayo sa ibang Diyos. Pero bilang siya ay tunay na may takot sa Panginoon, sino makapipigil? Kahit na ano mangyari, he would pray. Kahit na mayroong banta na lahat ng susuway sa utos ng pamaraan, that time, ilalagay sa kulungan ng leon para lamunin sa pagsuway sa utos. Mga kapatid, kung ang utos ng pamaraan ay tahasang paglabag sa Biblia, we would rather obey God than man. Acts 5:29. Hindi po masama manalangin. We should pray to Jesus Christ and ask Him to bless this nation. And so, ang isang tulad ni Daniel na high-ranking official, malakas na impluensya, he would rather be punished. And then, when he was caught praying sa Panginoong Jesus, itinapon siya sa kulungan ng leon na gugutom, and lo and behold, hindi po siya naging meal ng mga leon, manapay yung mga leon, napaamo niya. And his life was spared. At sa kanyang panalangin, I want you to follow me. Mabilis lamang to. His prayer to God na mapalaya ang Israel sa napaka-oppressive na bansa noong panahon yon. And he prayed as follows. He has that serious commitment, serious concentration. Daniel 9 verse 3. Itiningin ko ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo ng pag-aayuno. So he was praying, fasting. He was serious, concentrating sa plano ng Diyos. At sabi niya,
Ititingin ko, Panginoon, sa iyo ang aking puso, paningin. And God heard and answered this prayer. So, 1 Peter 4:17, for the time is come that judgment must begin at the house of God. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo? So we must all be aware na kung we call themselves maka-Diyos, tulungan tayo ng Diyos na mag-ingat sa ating kilos at galaw. Dahil sabi ng Bible, judgment should come first at the house of God. So, we as a church, we as Christians must learn to repent. We must learn to be serious enough. Panginoon, kung dapat mo kong baguhin for the best, change me. And let's stop playing church. Pag ang tao ay walang ginawa kundi simba, uwi, tayo, upo, pikit, dilat, walang pagbabago. You will not see this country changed. So the hour is desperate. The time is not on our side. Ang diablo at ang gawa niya, all the hosts of hell are doing their best. They have little time. Nagdudumali na ang gawa ng kadiliman para wasakin na ang lahat ng tao sa buong mundo. Tayo mga Kristiyano, again, time is not on our side. It's time for us to beg God to move and save this country. Not only serious concentration, steadfast confidence. Daniel chapter 9, verse 4 and 9, ang basis ng kanyang panalangin ay ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Para sa kanya, ako'y nag-pray, sabi niya sa Panginoon, ako'y nagpahayag ng aking kasalanan, Panginoong Diyos, na dakila, kakilakilabot, nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa mga nagsisiibig sa iyo, at nag-iingat ng iyong mga utos. Ibig sabihin, Panginoon, I know, sabi ni Daniel, that your greatness and your mercy is on those na nagmamahal sa iyo, sumusunod sa iyo. If we would disobey the Bible, if we would follow our own desires, mapapahamak talaga ang bayan. Alam ni Daniel na dapat tayong magkaroon ng paggalang sa Diyos and that God is full of mercy and grace, pero hindi po siya konsentidor. Hindi po siya nagpapalagpas ng mga katiwalian at paglapastangan sa kanyang pangalan at sa kanyang bayan. Lahat ng mga iyan ay may takdang panahon ng pagbabayad. Pero saan tao, yung tao na handang magpakumbaba at magbalik loob at magbago, kaya siyang abutin ng biyaya ng Diyos. Thirdly, sincere confession. Just as sin would bring judgment, confession brings forgiveness. Wala pong duda. Si Daniel, ipinahayag niya ang kanyang personal na kasalanan sa Diyos. Ang kanyang personal na pagsuway, ang kanyang paghingi ng tawad, and he prayed for the sin of the nation. Daniel chapter 9, verse 5 and following. We have sinned, we have committed iniquity, we have done wickedly, we have rebelled, and nagsitalikod kami sa iyong utos at sa iyong mga kahatulan, na hindi man kami nakinig sa iyong mga lingkod na nagsasalita ng iyong pangalan. They have neglected the Bible. They have gone astray. So if you want our nation to turn to God, simulan ng tunay ng mga Kristiyano. Bawat isa. 1 John 1:9, kung ipahayag natin ating kasalanan, siya tapat at banal na patatawarin tayo. Walang holier than thou. Hindi tulad ng ibang mga tao na kung nalagay sa posisyon, they want you to serve them. They want you to honor them and to give them the worship that belongs to God. Ipinapahiya po ng Diyos sa mga ganyan. So, as the world, hindi lang po ating bansa, are wallowing in greed
and godless humanism, immoralities, racism, merciless killing, terrorism, violence, disrespect, pagtalikod sa Diyos. Still, God is telling us, you tell others, God will still able to withhold judgment. Magbalik loob lang sila sa Diyos. Magbalik loob sila sa Panginoon. There's no sin that is beyond God's forgiveness. Kung pwede siyang talagang matutong bumalik sa Panginoon at kapakumbabang maghingi ng tawad, ang taong yan ay handang patawarin ng Diyos. Ng rape, violente, sodomy, abortion, name it. Lahat ng kasalanan, handang patawarin ng Diyos. If that person would come to that point in his life and say, Lord, please forgive me. Fourthly, spiritual concern. Let's pray intently that our nation would seek the Lord. Ang kanyang kapatawaran ay handang ibigay sa lahat ng hihingi ng tawad. Walang sisihan, walang turuan ng daliri. Walang, kaya ako ganito dahil sa iyo. Kaya ako nakagawan to dahil sa kanya. No. Kaya ako ganito because of my own desire. Lord, forgive me. Matuto po tayong dumating sa punto na, Panginoon, it's high time that I confess my sin. Forgive me. Mga kapatid, it's time ng Pilipinas magbalik sa Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon na we would ask Him to cleanse us and remove our guilt. At sabihin natin, Panginoon, not my will, but your will be done. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos na dumating sa punto na Panginoon gagawin itong bagay na ito para sa iyong kaluwalhatian, alang-alang sa iyong pangalan para mapapurihan ka. Ang nag-iisang pag-asa natin, mga kaibigan, para sa bansang ito ay si Hesus Kristo. Siya lang po at wala na iba. Magbalik tayo sa Kanya. Yan po ang papadama ng pagmamahal sa bayan. So again, may God bless us. May God give you peace. Continue to pray for our former squad members, si Sir Joey Babaran and family, Sir Fernando Datig and family. Pray for Sir Jodrick Benedictus and family. Of course, pray for Lieutenant Colonel Del Alan Batley and family. And then, of course, include our Squad 240 sa inyong panalangin. Malaking bagay po yun sa amin. Patrolman Jason Redil, Patrolman Reginald de la Cruz, pray for Patrolman Francis Ligardo, Police Staff Sergeant Jomar Malik, pray for Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police for Staff Sergeant Rudolph Cesar Ramos, pray for Master Sergeant Ryan Garcia, pray for Chief Master Sergeant Wilray Guillermo, pray for our Assistant Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and of course, pray for our Squad Leader si Police Major, ang ating Deputy Sir Romeo de Guzman. And of course, let's pray for one another. And please, although mahirap mahari ang Pilipinas, hindi posible na magbago ito. Salamat po, and may God bless you and give you peace. Until next time, salamat po muli.